Walang publication doon sa website ng Congress kung ano yung budget per district, kung ano yung budget per party list at kung saan to nilagay. Wala siyang sagot sa akin. No? So that is a violation of the ethical standards of government officials. At wala pa rin pinopost. May tanong ako sa kanya doon. Kasi nga may dalawang projects doon sa Navotas na tig 3 million na hindi naman request ng LGU, ng barangay, ng City Health, ng DPWH District Engineer. No? So bakit ba ayaw i-post ito? Ano ba yung tinatago? Yun ang tanong ko. Ano ba yung tinatago dito sa budget per district at budget per party list congressman? So kung hindi nila pinost to, hindi totoo yung sinasabing transparency. Naging transparent sa proseso ng budget, pero doon sa end result, ayaw i-publish doon sa website natin. Ano ba meron dito at ayaw ipakita? Kong? Bernard. Yes, fine. Kung ano yung nakausap niyo ng presidente dyan sa bill niyo na bibigyan? Hindi ko pa nakausap si presidente. Hindi pa. So kahit ayaw niya, gusto niya, ayaw niya, itutuloy niyo pa rin? I don't think, wala akong makitang dahilan bakit ayaw niya. Siya nga gumawa ng ICI. Ang ginawa nga natin dito is binigyan ng mas malawak na kapangyarihan yung ICI. Bakit naman niya aayawin? No? Ang dinagdag ko lang pala dito from the present ICI, nagdagdag pa tayo ng 2 members. No? Isang member ng academe tsaka isang member ng NGO. At isang nakalimutan ko pala dito nung final ko to is dapat bigyan ng holdover capacity yung 3 members presently, no? Kasi nasimulan na nila to. So pag nag-committee hearing, I will just add that na I will propose na yung 3 present members ay maging holdover capacity sila. So dadagdagan na lang ng 2, ng isang member of the academe tsaka member ng reputable NGO. Thank you. Okay na. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Kung yun nga, mabalik lang tayo kay Saldi ko, yung sa sinabi ni Attorney Rondain. Kasi nga, parang sinasabi niya na, well, pag for corruption to take place daw po, dapat daw may damage daw sa government. And dinidiin ni Attorney Rondain na, can you prove na may damage daw sa government yung ginawa ni Saldi ko? Parang gawin I'm paraphrasing his quote. So, ang reaction niyo dun sa sinabi ni Attorney Rondain dun sa, na parang kailangan daw may damage daw sa government before corruption can be proved, especially for his client. I don't know where saan ang galing yun. Okay, number 1. Di ba ang corruption, pag tumanggap ka ng pera at government official ka, corruption ka agad yun, no? Number 1. Number 2, sasabihin damage to government, pinakita na nga, kitang-kita na visually sa pag-iikot ni Presidente BBM yung mga damage sa gobyerno. So ano pa natin, iintay natin damage sa gobyerno? Okay, isang malaking halimbawa, no? Oriental Mindoro, no? Makita natin, saan ka nakita ng distrito 20 billion yung budget, no? Tapos may mga substandard na projects na ang contractor pa is SunWest. Number 1 yan. Yung sinabi ni D.E. Alcantara, no, na humihingi ng 20% nung una, 25% nung susunod, nung 2023 onwards, si Congressman Saldico at nagbigay siya. Hindi ba damage to government yun? Yung proyekto, mas marami sanang proyektong nagawa kung walang korupsyon na 25%. So, ang liwanag ng damage to government doon, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Nasa lang on my end. Doon sa bill niyo po ba sa ICI, is it mandatory po ba na kailangan i-livestream yung hearings or improve the transparency framework para, of course, makita ng public kasi yung dinedemand ng public na dapat ang ICI nagla-livestream ng hearings? Ay, nag-commit na naman yung ICI na ila-livestream nila. Pero maganda yan, no? Buti na sabi mo, I think hindi ko yata nalagay because I already saw their statement na magla-livestream sila. Pero para mas maliwanag, we will put that in the bill at siguro may kapangyarihan lang sila magkaroon ng executive session if necessary. Okay. Thank you, Kong. Thank you. Yes. Maraming salamat po. Okay na tayo, Kong? Yes, sir. Okay Yes, ma'am.
Na Okay sorry, lang ako. Wala Kong pa ako. Okay Tubi, pa ako. baka lang may comment ka doon sa recommendation ng ICI na or ito nga pala yung sinasabi po ni Ombudsman Remulla na maaari Mhm. nga pong maharap sa gross inexcusable negligence itong si dating Speaker Martin Romualdez for appointing nga daw former ako Bicol Representative Zaldico as head ng APRO. No, I think my interpretation of that is that as of now, yan yung mapa-file pa lang nila na may ebidensya. Pero hindi ibig sabihin na yan lang ang ipa-file at wala na silang ipa-file na ibang kaso. Yun ang intindi ko doon sa statement na yun. Okay. Okay na po. Yes, sir. Thank you, sir. Para tapusin na natin ito, Kong. Tayo pwede na. Okay lang, may 10 minutes pa ako. Okay. Kung may tanong pa, may tanong time pa pa ba? naman ako. Kayo. Wala Person, na. hello po, Rose po sa Ah. UNTV. Yes. Regarding po dun sa appeal nyo nga po sa DFA na cancelahin na yung pasaporte po ni former Congressman Saldico, nabanggit po kasi rin ni Congresswoman De Lima, although that is an option, ano po yun question na may possibility na questionin po yung pong ganong desisyon. Yes, I agree. I agree, Yeah. pwedeng question yan. And sabi ko nga, it's upon the lawyers of Congressman Saldico na questionin yun, no? Makikita lang kasi natin yung comparison, no? Yung abogado ni Congressman Saldico, humahanap ng paraan papaano siyang hindi pa uwiin. Ang sinasabi ko lang, bakit nakikita na natin na ayaw umuwi, yung air assets niya binabas na ng bansa, bakit yung side nila humahanap ng paraan na hindi siya umuwi? Hindi ba nararamdaman ng gobyerno na ayaw umuwi, ayaw sumagot? So kung nararamdaman na yun ng gobyerno, hindi ba dapat gumawa ng proactive steps para masiguradong mapanagot siya? Di ba? Yun lang naman sinasabi ko eh. Di ba? Bakit hindi proactive yung DFA? Okay, pwedeng questionin. Eh di questionin nga nila, yun naman sinasabi ko from the very beginning, di ba? Pero para yung DFA ang magsabi ng dahilan kung bakit hindi pa pwede, hindi acceptable sa akin yun. Dahil alam naman natin, pag gumawa ng dahilan, ibig sabihin ayaw. Pag gusto, gagawa ng paraan. So bakit hindi gawan ng paraan? Di ba? Nakita naman natin in the past na ginagawa ng paraan yan. Okay, madagdag ko lang yan. Yung security risk. Di ba may mga inuwi na tayo dito na mga tao na may kaso na ganun din ang ginamit na reason, security risk, pero inuwi natin. So the same should apply to former Congressman Saldico. Pero kung umaapela rin ba kayo dun sa, for example, sa ombudsman? Kasi po, nag-recommend na po ang ICI sa ombudsman na file ng charges po si Saldico and others. So are you one with Congresswoman De Lima na pabilisin na lang yung pag-usad ng proseso sa pagkakaso para po maging, hindi na nga questionin yun pong pagkansela sa passport ni Saldico, if ever? I think they're working on it, no? I think they're working on it. Last week lang yata na ipasa ng ICI, no? Bigyan naman natin sila ng oras, no? Okay. Last na lang on my part, pwede ba ako? Yes po. Go. Okay. Alam niyo nung November 13, sabi ko nga I requested na i-publish sa website ng House of Representatives yung budget per congressional district at yung budget per party list at kung saan to napunta, no? And then on November 20, sumulat pa ako kay Chairwoman Congresswoman Micaela Swansing, no? Okay. Now is the 15th day of my letter. Under the ethical standards of government officials, na I don't think any congressman is exempted, dapat may sagot na siya sa akin today. But as of today, walang publication doon sa website ng Congress kung ano yung budget per district, kung ano yung budget per party list at kung saan to nilagay. Wala siyang sagot sa akin. No? So that is a violation
of the ethical standards of government officials. At wala pa rin pinopost. May tanong ako sa kanya doon. Kasi nga may dalawang projects doon sa Navotas na tig 3 million na hindi naman request ng LGU, ng barangay, ng City Health, ng DPWH District Engineer. No? So bakit ba ayaw i-post ito? Ano ba yung tinatago? Yun ang tanong ko. Ano ba yung tinatago dito sa budget per district at budget per party list congressman? So kung hindi nila pinost to, hindi totoo yung sinasabing transparency. Naging transparent sa proseso ng budget, pero doon sa end result, ayaw i-publish doon sa website natin. Ano ba meron dito at ayaw ipakita? Yun. Okay na tayo. On that note, Yes, tapusin na sir. natin po itong Yes, press sir. con. Maraming Yes, sir. salamat po, Kong Toby. Yes, and see you on Monday. Yes po. At maraming salamat sa lahat ng dumalo dito sa press con na ito. Yes, thank you very much.